Ang kanilang kulay, angat sa napakagandang isla. Malayang nakakapaglaro. Tumatakbo sa napakalawak nitong tirahan. Ang mga hayop na ito mula pa sa Kenya, East Africa. At sa loob ng halos 5 dekada, ang kanilang mga apo na ang nakikita natin ngayon. Naninirahan sa isla ng Calawit, Palawan. What are you doing? Are you angry? Oh, what's that? Mga anak to ah. Buntis to? Malapit na yung mga anak. Mukhang nag-ano eh oh. Kukontrak eh oh. Mayroon ding mga ipinapanganak na medyo mahihina. Nagkakaroon din ng diferensya kahit doon pa lang siya sa loob. Matagal-tagal na kasi inalagaan namin yan eh. Malungkot talaga sa amin pag medyo nababawasan sila. Ang buong puwersa ng Born to be Wild kasama ang Provincial Veterinary Office ng Palawan nagkasa ng isang mahalagang misyon. Susuriin, gagamutin at susubukan namin kumuha ng dugo ng mga zebra at giraffe para alamin ang kasalukuyang kondisyon at kalusugan ng mga hayop doon. Yan. Okay, hawak. Makalipas ang halos 18 taon mula nang una naming binisita ang Calawit Safari Park, nasundan pa ito noong 2023. Ngayong taon, muli akong nagbabalik para sa mas malaking vet mission. Ang malawak na Calawit Safari Park aabot ng halos 3,700 hektarya. Dito nakatira ang mga giraffe at zebra na dinala sa Palawan mula Kenya noong 1977. Isa sa mga nanguna sa pagdadala ng mga hayop noon mula Africa ang wildlife specialist na si Tony Parkinson. When I came here to do the feasibility study for the Calawit project, I was told that it was going to be a private project for tourism. And the idea was very sound because they wanted to protect the whole of Calawit Island. I captured the animals in Kenya, brought the ship in 1977 with the animals. President Marcos came out. President wants it to be a government project. Dahil sa naging pagbabago ng inisyal na proyekto, nagbigay ng suwestyon si Tony kung paano pwedeng magkasamang mamuhay ang tao at mga hayop ng Calawit. And at that time, when we were doing the project, they said they were going to move all the people. And I was alarmed about that. Didn't want that to happen because I wanted to use the local people to be involved and look after the animals. Mula sa 15 Grevy's zebra, mayroong 30 zebra na ipinanganak sa isla at nabubuhay rito ngayon. Ang zebra, alerto. Alam nila kung kailan may mga bisitang paparating, kaya ang iba natipo na sa iisang pwesto. Ang safari kasi, bukas para pasyalan ng publiko. Higit 4 na dekada ng tagapangalaga ng mga zebra si Hilario. Mga island born na lahat sila dito. Dito na kasi sila pinanganak eh. Malaki na pong pinagbago kasi ang original kasi noon na inabot ko, hindi sila ganitong nalalapitan ng masyado ng mga tao. Ang mga zebra, protective sa isa't isa. Lalo na sa kanilang foal o pinakabatang miyembro. Ang kasama nilang foal sa grupo, nasa 3 linggo pa lang ang edad. Ang isang ito, pinagitnaan ng 2 batang zebra habang naglalakad. Pero nang matonto nila ang damuhan, kanya-kanya silang pwesto para kumain. Pero bago pa raw maging malakas ang mga zebra, hindi raw biro ang pinagdaraanan nito sa kanilang paglaki. Paglabas ng bata, makikita mo yung paggalaw niya, medyo mahina. Minsan nakikita na lang namin sa may bata ng zebra na nahuhulog, nakakapanganak na hindi oras. Pagdating sa Calawit Safari Park,
isang giraffe ang nais mag-good morning sa akin. It's a very unique island, no? Because dito sila nabubuhay, itong mga animals na ito. Yun nga lang, syempre, it's not without problems. Marami rin silang mga kailangan. Marami silang kailangang supplies na hindi pa nami-meet dito. Ngayon po, alos kami na nakaano dyan, nakabantay sa kanila, kami na yung mga alaga sa kanila, kami yung nagabilang dyan sa kanila. Nakaraan, matanda ko mga 3 months nang hindi nakakapunta dito yung veterinary. Ilang saglit pa, So this is what you call yung bachelor's herd, no? Isang grupo ng mga batang male zebras congregating or grouping each other for safety purposes. habang sabay-sabay silang gumagalaw, kapansin-pansin ng nag-iisang zebra na putol ang buntot. Meron tayo dun isang putol yung buntot. Nakipag-away daw yun dun sa isa sa mga zebra dito. Madalas na naglalaban ang mga lalaking zebra sa kapwa lalaki para makabuo ng sarili nilang harem o pamilya. Yung grupo ng mga talunan po, yung mga challenger po, yung nagpapalakas ng grupo. Halimbawa, natalo nila yung isang lalaki doon sa grupo na yun, sila yung papalit, isa sa kanila ang papalit doon. Sa kaso ni Putol, siya ang natalo. Ang mga uri ng zebra sa Kalawit, isa sa pinakamatagal na magbuntis. Umaabot ito ng 12 hanggang 13 buwan. What are you doing? Are you angry? Oh, what's that? Anak to ah. Buntis to? Malapit yung mga anak. Mukhang nag-ano eh, oh. Kukontrak eh, oh. Ang buntis po dyan, yung account namin nasa 3 po. Sa tagal-tagal na ng panahon, halos wala ng pagdami nila, halos hindi na nababago eh. Dahil walang permanenteng veterinaryo na tumitingin sa mga zebra sa isla, mano-mano itong binabantayan ni Hilario at mga kasama niyang zookeeper. Pag mayroon ng naghahabulan o nag-aaway na mga lalaki, mayroong nagpapamit na babaeng zebra. Yun doon tatandaan mo kung sinong zebra. Bibilangin mo doon hanggang doon sa 12 months siyang mga anak. Sa katunayan, may naitala silang nadagdag sa 3 batang zebra. Kadalasan, nanganganak ng isa ang adult zebra kada taon. Ang isang ito, 1 linggo pa lamang ng aming nadatnan. Bakas ang pagiging baguhan ito. Ang kanyang mga balahibo malago pa. May time na mayroon doon na anak sa loob. Yun, nakikita namin kung paano mga anak. Para rin siyang nakahiga rin siya. Una maghahiga muna. Pag lumalabas na yung anak niya, tumatayo rin, nakatayo rin siya na Dati minumonitor din namin. Pero ngayon, madalas namin makita namin may anak na kada umaga. Halimbawa, malapit na siyang mga anak, yung kanilang didi lumulubo. Ibig sabihin, mayroon na silang gatas. Ang mga batang zebra nakadepende sa gatas ng kanilang ina ng 7 buwan hanggang 1 taon. Kanina, nung tinitigan ko yung mata ng mga zebra, yung pupils pala nila is rectangle. Para silang mga kambing. Ibig sabihin, meron silang wide angle yung kanilang tingin. May mga makikita tayo ditong patches ng ng soil. Buhangin, no? Tapos walang mga damo, walang grass dito. Kasi yung mga zebra, gumugulong dyan, kaskas nila yung likod nila. Sometimes to scratch the itch, number 1, and to remove the parasites. Parang tayo pag minsan ginakaskas natin sa pader yung likod natin. Ang mag-inang zebra na sunod naming sinundan, abala sa paglilinis ng kanilang katawan. Nagpagulong-gulong ito sa buhangin. Sumunod din sa kanila ang ilan pang mga zebra. Nang mapagod, tila nauhaw ang kanyang anak. Ang buong safari, mayroon lang 21 safari keeper na araw-araw nagbabantay sa mga zebra at iba pang mga hayop dito. Mababang bilang kumpara sa bilang at laki ng hayop na kanilang inaalagaan. Pinupuntahan namin hanggang iniikot po yung buong kinakailangan po na hanapin sa buong isla. Halimbawa, may mga 3 days ng kulang, laging kulang yung bilang. Kailangan po
hanapin na yun. Madalas kasi karamihan kung nagbilang ka na kulang ng isa, ayan medyo delikado na yan. Kasi talagang naiiwan na. Pero kung ang mga kulang nila, mga 5 o 6, may pag-asa yan na buhay pa sila. Siyempre, matagal-tagal na kasi inalagaan namin yan. Malungkot talaga sa amin pag medyo nababawasan sila. Kilala na raw ng mga zebra si Hilario. Kaya mala hide and seek ang paghahanap niya sa mga ito. Minsan pupunta doon sila sa community, nakakaano sila doon ng pananim doon, yung mga palay. Minsan sinisira yung mga bakod nila doon. Lalagay sila ng mga snail trap, natatalian yung paa. Ang mga zebra, tumatawid sa bakod para manginain. So pagkatapos itong mga heavy vegetation, itong trees and shrubs na usually yung dinadaanan ng mga zebra, tatambad sa itong malaking lugar na ito na walang pananim, no? Dito usually naglalagay yung mga zebra para manginain. Naglagay din ng bakod dito eh. Tingnan mo ito, oh. Pero tingnan mo naman, sinira din nila, nadaanan din nila. Isa sa mga apektadong residente, ang 83 anyos na si Nana Remedios. Mayroon ako mga tanim sana dyan. Yan, doon ko nakakatulog kaming mga gabi. Marinig na namin yan, kukuha namin, kukuha na yung mga bakod. Yan ang mga saging yan. Ang tiyaw mga saging kong yan, wala na yan. So anong ginagawa niyo po sa kanila pag gano'n? Abi, nubugo. Kahit puno kang pinya ko, kinakain ng zebra, kinakain ng giraffe. Kinakain pa rin ng unggoy, magtaniman kami. Wala. Sila nagkakain ng hayop. Tayo hindi ko rin pwedeng sakta ng hayop. Simula po nasira ng bakod, hindi ko na kayang magbakod. Kaya wala na, mabuti nga marami akong kamag-anak. Siyempre, naghahanap din po ng iba-ibang makakain. Katulad din ng giraffe. Hindi lang ganitong klaseng damo yung kinakain. May mga damo rin silang hinahanap na yun ang gusto nilang kainin. Dati po nagtatanim kami. Kaya lang ngayon hindi na po na-sustain. Hindi na namin nagagawa yun. Isa sa pangunahing dahilan ng aking pagbabalik sa Kalawit, ang matulungan ang Provincial Veterinary Office ng Palawan sa pagkuha ng dugo mula sa mga hayop doon. Kasama na ang mga zebra. If we're going to do this, I want to do this muna without sedation. Papasukin na natin itong mga zebra natin dito sa loob ng coral kasi ang assignment natin today is to get blood samples from the zebra. Dalawang target natin. Island-born o pinanganak sa isla ang mga zebra. Kaya posibleng nagkaroon na ng inbreeding o kamag-anak na nito ang nagiging kapareha. Because the gene pool is weak already. Kasi kapag nag-inbreeding itong mga to, hihina yung gene pool eh. Lalabas yung mga sakit. Kaya mas maganda kung from a different herd, magjo-join dito sa isang herd para sila naman yung magagawa ng bagong gene pool. Sa pagkuha ng sample sa kanilang dugo, higit na maiintindihan ang lagay ng kalusugan ng mga zebra. Ininit, sisipa yan. Mag-iingat lang tayo, no? Pero mapapagod din after a while. Yapusin nyo na. Okay, let's go. Let's go. Sino? Dalawa to. Pop. Okay. Relax lang. Sige. Sisipa to ha, sisipa. Hop. Yan. Okay, hawak. Hawak. Saan tayo nagkulang? Sumabit siya. Hindi biro ang aming ginagawa. Kailangan naming maging maingat. O yan, nagkusa na. Pasok ako para lumabas. Oy, malaki. Nanay niya yan. Hindi niya iiwanan yan. Hop! Ayun. Ayan, huli na. Hawak, oo. Tinry natin ang manhandling. Talagang umaano sila. Try natin sedation. Nakailang beses na naming sinubukan na mano-mano itong hulihin at hindi masaktan. Alam na nila. Okay lang yan. Lalaki pa ata to. Papagurin lang natin. Papagod na siya, oh. Hop, kuya. Uy. Okay ka? Sa sobrang lakas, tinamaan si tatay dito kanina. Oh. Naano ka? Tinamaan ka? Nagtulak ko yung point niya, iniwasan ko yung sipa niya. Hindi ka naman sisipayan yun, dadaanan ka lang.
Lalo pa namin ang nagpapatintero. Yung mga ganitong activities is very important for the caretakers. Unang-una, para makita nila na there is a safe way of handling these animals by not using any drugs. Napagdesisyonan ng grupo na gumamit na ng lubid. Bawas. Bawas. Ah, yun na. Yun! Very good. Okay. Sige, hayaan mo yung pagod. Papagod yan. Alam niya eh. Ito na. O game. Ano lang to eh, kung sino mauuna sa amin mapagod, yung zebra o kami. So talagang test of adrenaline and all. Incoming! John! Huli! Down! Okay, stop! Tensions became high. Incoming! John! Huli! Hawak sa unahan. Kaya niyo siya makahinga. Okay? Kaya. Muscle to eh. Diretso. We're good. Relax. Sorry, be. Kinailangan na naming bilisan ang pagkuha ng dugo sa batang zebra para hindi ito ma-stress at maiwasan ang pagsugot ng nanay nito. Sunod na namin kinunan ng dugo ang isa pang adult na zebra. Ito, isang to. Yan. Nasa gitna. Okay. Hirap talaga. Pakahirap. Muli kami nakipaghabulan sa mga zebra. Puposisyon sila, alam nila yung tatargetin namin. Ito yung pangalawa. Pinutulungan nila eh. Sabay, ikot. Incoming! Stop! Huli! Stop! Okay, stop! Yun na! Ay, tulong! Hila! Mata! Okay, tulong! Hilahin mo yung alsa pa! Yes! 1, 2, 3! Go! Hila! Mata! Alcohol! Tingin vitamins. Walang bitawan. Huli yung mata. Okay. 1, 2. Welcome back, baby! Mission accomplished tayo. 2, zebra. Blood collection, CBC Chem. We're done. Bitbit ng dedikasyon ng mga kasama kong veterinaryo at safari keeper. Malaking bagay ang nakuha naming sample ng mga dugo. Kailangan ko itong isalang sa blood rotor machine. Ito yung sample ng unang zebra natin. Kinuha natin dito. Nilagay natin dito sa rotor. And then from here, test natin yung sample. Dalawang samples yung kinuha natin kanina from the zebras na kinuha din natin. And yung isa is a bit younger. So we're expecting maganda yung yung values nun kasi nga bata. And the other one is a bit older. Mature na yun eh. So tignan natin. Mga values that may have changed the readings kasi nga stress sila, paikot-ikot sila doon, hinabol natin. Makalipas ang 10 minuto, may initial na kaming datos base sa kanilang mga dugo. So they're mostly normal. Okay, tingnan natin. All the rest are okay naman. Ang mga datos, maaari nang gamitin ng Provincial Veterinary Office bilang paunang basihan ng pag-aaral sa mga zebra ng Kalawit. Mula sa ibang bansa, natutunan ng mga hayop sa Kalawit na umangkop sa kapaligiran at panahon na mayroon sa Pilipinas.
Ilang dekada na ang lumipas at ilang beses ko na rin silang binalikan. Bukod sa serbisyong medikal, kailangan din nila ng sapat na mapagkukunan ng natural nitong pagkain para masiguro ang matatag at malusog nitong lahi. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.